Sa pagkakataong ito, mga minamahal, narito po tayo sa bahagi po ng pagkikinig ng salita ng Diyos na dinadala po ng linangisa ng ating mahal na Panginoon, ang aming ginagalang minamahal na Ebanghilista Wildy Estrada Almer. My dearest brothers and sisters, my dearest fellow countrymen, let us pray. Father, dearest, in the name of my dearest Jesus, I beseech thee, Lord, help me bring for thy message, anoint the word of God, without unbelief and doubts from my dearest brethren, my dearest fellow countrymen. Bless them, O Lord. I pray in the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Be seated, please, my dearest brethren. Minamahal, you can believe me that I love you. Kaya magpinawala, minamahal, inibig ko kayo. Because you are not converted through enticing words to man's wisdom. It is pamagitan ng mga panghikayat na salita. Hindi ko kayo na-convince eh. Dahil maaari hindi ko masyado mahusay magsalita. Ngunit sa pamagitan ng demonstrasyon ng kapangyarihan ng mga Panginoon ng kanyang Espiritu kay napalapit sa Kanya. Sa ating mabait na Panginoon. Preaching not with enticing words of man's wisdom, signs and wonders and miracles were wrought unto you from our mouths through the crusades and sacrifices, so that your faith should stand in the wisdom of men but in the power of God. Hindi kayo manampalataya sa salita ng tao, kundi sa salita ng mabait ng Diyos, sa demonstrasyon ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang Espiritu, na kayo magbabago. Ang makaramdaman na buwan ng kasalanan ay gagaling. Sa oras na manampalataya ka, iyong karamdaman na bunga ng kasalanan ay gagaling sa pangalan ni Jesus. Nakalagay sa Biblia yung mahal. Can I read it? 2 Corinthians chapter 12 verse 12. From the second book of Corinthians chapter 12 verse 12. Truly the signs of an apostle were wrought among you in all patience, in signs and wonders and mighty deeds. Thank you. Tagalog, Andy. Sa aklat na ikalawang Korinto, kabanatang 12, ang talata ay 12. Tunay na ang mga tanda ng apostol ay pawang nangyari sa inyo sa buong pagtitiis, sa pamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan at ng mga gawang makapangyarihan. Amen. Lahat magsabi, praise the Lord. Yung minamahal sa apostol, ang tanda na siya ay apostol ng mabait na Diyos, mga kapabalaghan, dakilang kapangyarihan, himala, kalutusan sa mga problema, katugunan sa mga panalangin. Lalakip ang tanda, ang kapangyarihan sa apostol ng mabait na Diyos. Minamahal, sa propeta ng mabait na Diyos, maaari mas mahigit pa diyan. Kasamang sakripisyo, katulad ni Moses, the prophet of God. Sa Deuteronomy chapter 9, verse 16, dito minamahal, malalaman po ninyo, bakit maraming mga congregation sa buong daigdig? Walang tanda, walang kapangyarihan, walang katugunan sa panalangin, walang mga kitungin nagsagaling, walang bulag na kakita, walang pilay na kalakad. Bakit na mahal? Mari, hindi propeta ng Diyos ang nanguna, o hindi preacher ng mabait na Diyos? Amen. Lahat magsabi, praise the Lord. Hindi basta-basta pinamahal, tatakas ang kagaw ng AIDS, ketong, cancer, leukemia, TB, diabetes. Kung yung propeta na yan, apostol na yan, ay natutulog lamang. Yung pala'y halos walang tulog, umiiyak, ara't gabi hindi uminom ng tubig, hindi kumakain, kumaari abot ng 3 buwan. Ganun ang ginawa ng apostolis. Nagpalaylo-laylo lamang sila, minamahal,
Pinagalitan sila ng mahal na Panginoon. Bakit hindi gumaling ang lunatic? Sa Matthew 17, verse 16. Bago natin basahin minamahal yan, tandaan po ninyo yan, sa Deuteronomy chapter 9, verse 16 up to 21, ilang milyon ang mga tao wawasakin ng mahal na Panginoon dahil sa kasalanan, pagluhod sa rebulto, paggawa ng rebulto, pagsamba sa rebulto. Kindly read it, kaya mahal, makita ninyo bakit hindi lahat ng mga tao sa buong Pilipinas ay tumanggap ng kagalingan. Dahil ang karamdaman ay bunga ng kasalanan. Sa oras ng kasalanan mo hindi napatawad, hindi ka tugunin ng mabait na Diyos, hindi ka galing karamdaman mo na bunga ng kasalanan, hindi mo malaman na ikaw ay akit sa langit, magmana ng buhay na walang hanggan. Dahil kung kay tunay na Kristiyano, nakarinig ka ng Ebanghelyo ni Kristo sa pamagitan ng propeta o apostol ng mabait na Diyos, Espiritu ng Diyos, tatanggapin mong kabutihan, ang kapangyarihan, ang kagalingan ng karamdaman. Maging tunay kang Kristiyano, mayroon kang Espiritu ng Diyos, yura ka nalak ng serpente, walang demonyo magtagubay laban sa'yo dahil si Kristo ay nasa iyo. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Isa sa Kristiyanong pinagpapala, yung sumisigaw ng malakas ng hallelujah, praise the Lord. Tatakas sa masamang espiritu sa iyo minamahal. Unbelief, doubts, panglilangan, evil thoughts, worry, sadness, masamang espiritu na sa iyo. Pag ikay malakas, sumigaw ng hallelujah, praise the Lord, tatakas sa mga demonyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord, hallelujah. Kylie, read it. Deuteronomio Kapitulo 9, versikulo 16 hanggang 19. Ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Tumingin ako at narito, kayo'y nakapagkasala laban sa Panginoon ninyong Diyos. Kayo'y nagsigawa para sa inyo ng isang guyang binubo. Kayo'y lumihis na madali sa daan na inutos sa inyo ng Panginoon. At aking tinangnan ang dalawang tapyas at aking inihagis sa aking dalawang kamay at aking iniwalat sa harap ng inyong mga mata. At ako'y nagpatira pa sa harap ng Panginoon gaya ng una na 40 araw at 40 gabi. Hindi ako kumain ng tinapay ni uminom man ng tubig dahil sa inyong buong kasalanan na inyong ipinagkasala sa paggawa ninyo ng masama sa paningin ng Panginoon, na minungkahi ninyo siya sa galit, sapagkat natatakot ako dahil sa galit at maninga sa puot na ikinayamot ng Panginoon sa inyo. Nalilipunin sana kayo, ngunit dininig din naman ako ng Panginoon. Lahat po sabi, praise the Lord. Lilipunin sana ang ilang milyon ng mga Israelites, mga kapatid ni Moses, dahil sa pagluhod sa rebulto, paggawa ng rebulto. That's right. Dahil iniibig, mahal na mahal ni Moses ang kanyang mga kapatid, kababayan. Siya lumuhod, 40 días, 2 bisis, 40 days and 40 nights, 2 bisis. 80 días lahat, walang tubig, walang kinakain. Napatawad ang kanyang mga kababayan. Bakit milyon-milyon pinatawad ang gumaling sa ating bansa? Nung nakikinig sila sa Jesus Miracles Ministry. Bakit? Dahil mayroon umiyak sa mabait na Diyos, hindi kumakain araw at gabi. Katulad ng sinabi ng ating mabait na Panginoon, mahal na Panginoon, kay Moses, Moses, for your sake, I will forgive them. Patawarin ko sila dahil sa iyo, Moses. Matthew 17, verse 16, minamahal, basahin po natin. Nagalit ang mabait na Panginoon Jesus kay beloved Peter and the rest of the apostles. Bakit hindi sila nanalangin, hindi kumakain? Dito, minamahal, malalaman mo kung sino nangaral ng katotohanan, kung sino umiibig sa inyo. May pag-ibig. Hindi kailangan na yung salapi, ang kailangan yung kaligtasan at buhay ng langgang. Kailangan sa inyo. Matthew 17, verse 16 up to 21. Ang Ebanghelyo ayon kay Mateo, Kapitulo 17, versikulo 15 hanggang 21. Panginoon, mahabag ka sa aking anak na lalaki,
sapagkat siya'y himatayin at lubhang naghihirap, sapagkat madalas na siya'y nagsusugba sa apoy at madalas sa tubig. At siya'y dinala ko sa iyong mga alagad at hindi nila siya napagaling. At sumagot si Jesus at sinabi, O lahing walang pananampalataya at taksil, hanggang kailan titiisin ko kayo? Dalhin ninyo siya rito sa akin. At pinagwikaan siya ni Jesus, at ang demonyo ay lumabas sa kaniya, at ang batay gumaling mula ng oras ding iyon. Nang magkagayoy, nagsilapit na bukod ang mga alagad kay Jesus, at nangagsabi, Bakit baga hindi namin napalabas iyon? At sinabi niya sa kanila, Dahil sa kakauntian ng inyong pananampalataya, sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, kung magkaroon kayo ng pananampalataya na kasinlaki ng butil ng mustasa, ay masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka mula rito hanggang doon, at ito'y lilipat at sa inyo'y hindi may pangyayari. 21. Datapwat ang ganito'y hindi lumalabas kundi sa pamamagitan ng panalangin at ayuno. Let us praise the Lord. Milyon mga tao, aking minamahal mga kapatid sa buong Pilipinas ay nagsikaling dahil may nagtitiis alang-alang sa inyong kaligtasan. Upang kayo lahat maligtas kami ng diablo, mapatawad sa kasalanan, upang kayo magpamana ng buhay nung hanggang purimat ebidensya ang karamdaman ninyo na buhay ng kasalanan ay nagsitakas sa pangalan ni Isa. Sa pagluhod niyo sa mga reporto, kayo napatawad, katulad ni Moses, ang kanyang kababayan ng wasakin. Nung lumuhod si Moses, minom ng tubig, di kumain. Sabi ng mabait na Diyos, dahil sa Moses, patawarin ko silang lahat. Lahat ng mga tao sa buong Pilipinas ay nakaatang sa kataga-apoy. Nasa Romans chapter 1 verse 20, dahil ginawa nila ang Diyos na tao lamang. Hinabing nila ang Diyos na tao lamang. Romans chapter 1 verse 20 up to 30, naging alipin ng kasalanan ang lahat ng tao sa buong mundo dahil sa reliyon, naging kandidato sa kadagat-apoy. Romans chapter 1 verse 20 at 2 John chapter 1 verse 7. Can you read it? At Taga-Roma Kapitulo 1, versikulo 20 hanggang 25. Sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita, buhat pa ng lalangin ang salibutan, ay nakikitang maliwanag. Sapagkat tanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggang niyang kapangyarihan at pagka-Diyos, upang sila'y walang madahilan. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan, kundi bagkus ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid, at ang mangmang nilang puso ay pinagdilim. At ang mga nangagmamarunong ay naging mga mangmang. At pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira, at ng mga ibon, at ng mga hayop na may apat na paa, at ng mga nagsisigapang. Dahil dito ay sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso, ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan, upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kanilang sarili. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos na kasinungalingan, at sila ay nagsisamba at naglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman. Siya nawa. Nang dahil sa paggawa ng rebulto, pagluhod sa rebulto, na ginawa lamang ito ng ordinaryong tao, ang mabait na Diyos, hayop, baka, o ibon, nagalit ang mabait na Diyos, sila ay iminigay, he turned them to a reprobate mind. Hindi kayo nalaman anong mali, anong tama. Tingnan mo yun naman, kung walang preacher, mangaral ebanghelyo, paano malaman nila ang mabait na Diyos? Sino ang Diyos? Paano pagtawag sa mabait na Diyos? Paano patawarin? Paano matanggap ang kaligtasan at buhay ng langgang? Paano mangaral ng preacher kung walang nagpadala? Kung may pinadala, nagpadala, kasama niya. Paano malaman mo na ang nagpadala ay kasama ng preacher na yan, preacher ng mabait na Diyos? Through signs and wonders and powers. Hindi sa pamagitan panikay at salita ko, di ka
kapangyarihan. May kapangyarihan. Baguhin ka. Mayroon ka. Ikaw ay drug-addict. Ikaw ay pinagkasalanan. Puno-puno ng bisyo. Lahat hindi ay tataka sa pangalan ni Jesus. Huwag kayo nanampalataya. Naniwala. Ang karamdaman mo buhay kasalanan. It's cancer, diabetes ay tatakas sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Sa katotohanan, matanggap po ang pagaling ng karamdaman. Matanggap po ang kapangyarihan. Ang bunga ng Espiritu Santo, ang Espiritu ng Diyos. Acts 1:8, when the Holy Ghost has come upon you in power to cast out demons, you can heal the sick in the name of Jesus. Pagaling ka ng mga karamdaman, kahit anong uri ng karamdaman, ay gagaling sa pangalan ni Jesus. Tataka sa mga demonyo sa panalangin. Pagpatong ng kamay mo sa may sakit, gagaling may sakit bilang tanda. Privat iblisya na ikaw akit sa langit, nagmagmana ng buhay, nulanggang, yurakan malaknad at serpente. Kahit anong demonyo, tataka sa pangalan ni Jesus. You have the power to resist the devil. You can overcome the devil. You can tread the serpents and scorpions and overcome the powers of the enemy. And nothing shall by this act you. Because the kingdom of God is not in word but in power. You are indwelt by power by the Spirit of the living God. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Paano ka madadaya? Paano ka mapunta sa impyerno, sa kadagatang tangapuhay? If you are wise, if you are very practical, realistic, tanggapin mo ang kapangyarihan ng privat ebidensya na hindi magkaya ni Satanas, hindi maduplicate, tunay ang kapangyarihan gagaling sa Diyos. Hallelujah. Ang kitong kagaling laban ko si Kristo ay nandiyan. Hallelujah. Ang bulag sa panalangin ay gagaling. Ang may eat sa gagaling sa panalangin. Ang babait na Diyos lamang nagpapagaling. Amen. Lahat po sabi, praise the Lord. Amen. Lahat po sabi, praise the Lord. Hallelujah. Acts 10:38. We know how our dear Jesus was anointed with power and with the Holy Ghost, healing the oppressed, casting out demons. He was doing good because God was with him. Kindly read it in Tagalog. Di mo naman, paano ka madadaya? Crusada ni Jesus Christ na malapag noon. He was crusading against the work of Satan. The work of Satan is to enslave you, to make you a sinner, a sick man, a sick woman, may karamdaman. Pag namatay ka, tuloy ka na sa impyerno sa kanikriyan. Ngunit ang krusada ni dear Jesus, remember, do not forget, for Jesus, dear Jesus is the same yesterday, today, and forever. Amen? Nung araw nagkukrusada siya, ang mga bulag kanyang pinadidilat, ang mga kitungin ng sigaling, lahat ang naniwala sa kanya, lumalapit sa kanya. Binago, pinagaling ng mabait na Panginoon, nagkrusada siya. Just remember this, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Noon, siya ay magkapangyarihan, punong-puno ng pag-ibig, nagpapagaling ng karamdaman, dahil karamdaman ay bunga ng kasalanan. Ngayon, nagpapagaling pa rin siya, siya ay punong-puno ng pag-ibig. Amen. Hallelujah. Jesus crusade. Hindi krusada ni Almeida yan. Hindi krusada ni Bis Almeida yan. Krusada ni Jesus Christ. Bakit? Amen. Ang mga kitungin gumaling, ang mga bulag nakakita pilay nakalakad. It is the crusade of Jesus. Hallelujah, dear Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Ang daming mga anghel nakatingin sa atin. Billions nakatingin sa atin na tayo nagpupuri sa mabait na Diyos. Amen. Lahat po sabi, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Kailan na din? Mga Gawa, Kapitulo 2, versikulo 38. At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ipagpapatawad ng iyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Lahat po sabi, praise the Lord. Bakit sa ating mga krusada gumagaling mga kitungin? Ang bulag nakakita, mamaya, pilay nakalakad. Bakit? Dahil ito'y krusada ni dear Jesus. Amen! Lahat magsabi, praise the Lord!
Sasagot ang mga hindi priest ng Diyos. Dahil sabi naman ng Panginoon, paano mangaral ang mangaral kung hindi pinadala ng mabait ng Diyos? Kung hindi siya pinadala, ang nagpadala sa di kanyang reliyon, tao lamang, sira ang Ebanghelyo. Hindi Ebanghelyo. Lalabas na tao ang pinapangaral. 2 John chapter 1 verse 7, sa turo na si Kristo ay hindi Diyos, tao lamang, nagiging antikristo ka, nagiging magdaraya ka. Kasama ka na doon sa pagkidadwala, magdaraya ka, antikristo ka, kada katakata ka po yan yung hantungan. 2 John chapter 1 verse 7, kindly read it. Ang ikalawang sulat ni Juan, Kapitulo 1, versikulo 7. Sapagkat maraming magdaraya na magsisilitaw sa sanlibutan. Sa makatuwid ay ang mga hindi na nagpapahayag na si Jesucristo ay napaparitong nasa laman. Ito ang magdaraya at ang antikristo. Amen! Ito ang magdaraya! Amen! Praise the Lord! Nakakatakot mo na mahal. Nagpadaya na kayo, antikristo ka pa. Akit ka pa sa langit yan, antikristo ka. Magdaraya ka pala. Yung nangaral sa Diyo, magdaraya. Sinasabi si Kristo, tao lamang. Hindi marunong bumasa ng Biblia. Hindi makaintindi. John 1:1, in the beginning was the Word was with God. Word. This one, the Word was God. This 4:10, the Word became flesh. Ang Diyos naging tao. O sino yan? Di ang mabait ang Panginoon Isus na pag-ibay sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Verse 10, He created the heavens and the earth. Jesus Christ created the heavens and the earth. Verse 10, kindly read it in Tagalog. Ang Ebanghelyo ayon kay Juan Kapitulo 1, versikulo 10. Siya ay nasa sanlibutan, at ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya, at hindi siya nakikilala ng sanlibutan. Ginawa niya ang sanlibutan. Katulad ng Colossians 1:16, Jesus Christ created the heavens and the earth. Siya ang gumawa. Amen? Kaya read it sa King James in English. From the book of John, chapter 1, verse 10. He was in the world, and the world was made by Him, and the world knew Him not. Tingnan mo yan. The world was made by Him. Tagalog, ginawa ang daigdig sa pamagitan niya. Ang layo. Pamagitan through Him na, hindi by Him. Iba ang by, iba through Him. Panginoon Jesus, siya ang gumawa ng langit at lupa. Kung through Him, hindi na siya. Iba nang gumawa. Kaya tingnan mo ang daya ng demonyo. Alright, verse 14. The Word na Diyos, in the beginning was the Word was with God, and the Word was God. God, ang Word, ang salita, ang birbo ay Diyos. Verse 14, ang birbo ay nagkatawang tao. Kaya read it. Ang Ebanghelyo ayon kay Juan, Kapitulo 1, versikulo 1, talon sa 14. Nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. 14. At nagkatawang tao ang berbo, at umahan sa gitna natin, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Amen. Ang birbo na Diyos ay nagkatawang tao. Amen. Romans 8:9. Ito pala pinimahal. A man must have the Spirit of God. A man without the Spirit of Christ is none of His. Kailangan tao may Espiritu ni Kristo. Ito mo ha? Ang Espiritu ni Kristo. Ang walang Espiritu ng Diyos ay hindi Kanya. Walang Espiritu ni Kristo hindi Kanya. In other words, dito malalaman mo na si Kristo ay Diyos. Alright. Pag namatay ang tao, Kristiyano, akit sa langit ang Espiritu. Sinabi, kailangan tao may Espiritu ni Kristo. Doon lamang mapatuloy natin na talaga ang Diyos si Kristo. Ilang bilyon sa buong daigdig, kailangan may Espiritu ni Kristo. Amen! Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Kailangan may Espiritu ni Kristo. Ang ibig sabihin doon, kailangan tao may Espiritu ni Kristo. Pag wala kang Espiritu ni Kristo, ay hindi ka Kanya. Kaya Satanas ka. Lahat ko sabihin, praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Amen! Praise the Lord!